So, kumusta mga peps? Welcome dito sa ating vlog. For today's pag-uusapan natin ay itong ChatGPT. So, sa mga hindi pa nakakaalam, isa itong advanced chatbot na dinevelop ng OpenAI kung saan ang mga internet user ay maaari makipag-interact sa isang artificial intelligence software using chat. So, para mas maunawaan nyo, samahan nyo ako, panoorin nyo itong full video at tatalakayin ko dito ang basic concept behind ChatGPT. So, paano nga ba ito gumagana? Paano to gawin? At paano ito makakatulong sa inyong pag-aaral, sa inyong trabaho, o kahit sa inyong mga negosyo. So, tara, let's go! So, una, kailangan nyo munang ma-access itong interface ng ChatGPT. So, kailangan nyo buksan ang inyong mga browser. Pwede nyo gamitin itong sa Google Chrome o kaya itong gagamitin natin ngayong Microsoft Edge. So, itatype nyo lang dito sa address bar yung ChatGPT. Ayan, yung pinakaunang result, ito yung ating gagamitin. Pero kung mapapasin nyo dito sa baba, meron din ditong ChatGPT Plus. So, ito yung may bayad. Ito yung subscription plan nila na $20 per month. So, ang kagandahan naman ito is mabilis yung response ng AI dito. At kung may bagong mga features, may bagong update, so priority yung mga nakaplan na sila yung unang gagamit at sila yung unang magta-try. Pero since na kayo ay halimbawa kayo mga baguhan at bago nyo pa lang naman susubukan o papag-aralan kung paano gamitin ito sa ChatGPT, so mas maganda na itong free plan, which is unlimited free plan ang inyong munang gamitin. So, dito sa baba, mapapansin nyo, may nakalagay na download on the App Store and try on web. Kung ang gamit nyo ay mga iOS o mga Apple devices, may available na ChatGPT app sa App Store na pwede nyong i-download. Pero kung hindi naman Apple devices yung gamit nyo, or yung mga desktop, yung mga laptop nyo, o kahit yung Android phones nyo, wala pang app na available, so na pwede nating i-download. So, pwede nyo lang gawin itong try on web. So, ma-access nyo lang ay yung web browser interface ng ChatGPT. So, ayan, ito na yung login and sign up interface. So, i-click natin yung sign up. Madali lang gumawa ng account dito sa ChatGPT. I-record lang nila kayo magbigay ng inyong mga active email address. Pero kung yung inyong mga web browser ay naka-sign in sa yung gamit nyong web browser ay naka-sign in sa inyong Gmail o sa inyong Microsoft account, i-select nyo lang itong continue. Or kung ang gamit nyo naman ay yung mga iOS o mga Apple devices, so i-click nyo lang yung continue with Apple. Pero since ito ay tutorial, ituturo ko sa inyo kapag yung manual na setup. So ita-type natin dito. So ilalagay natin yung email. Select continue lang pag nalagay nyo na yung email. Then, i-record nila kayo na gumawa ng inyong password. At least 8 characters yung inyong password. Then, select continue din. May isa-send na verification email dun sa binigay nyong active email address. So, kailangan nyong i-open yun. Ayan. So, ito yung verification email na sinend nila. So, kailangan mong i-open, then verify email address. Babalik kayo dito sa ChatGPT interface, automatic naman, at i-record nila kayo magbigay ng inyong personal details like first name, last name, and your birthday. Then, after nyo ilagay yung inyong mga personal details like yung first name, last name, and yung birthday nyo, i-record naman ni ChatGPT na magbigay kayo ng active mobile number, which is may isa-send sila doon na verification code na kailangan nyong i-input para ma-fully access nyo yung interface. So, once nga na natapos na kayo mag-sign up, na pwede nyo nang i-fully access itong ChatGPT interface, at dito, pwede na kayong magawa ng inyong prompt
mga inyong inquiry or paghingi nyo ng ideas dito sa software na ito. At makikita nyo rin dito yung mga examples kung halimbawa baguhan pa lang kayo, hindi nyo alam yung... So, nakalagay dito yung examples sa pwede nyo ipagawa dito sa AI. Ano yung capabilities nitong AI at ano yung mga limitations nito. So, nakalagay dito, explain quantum computing in simple terms. I'm not really familiar dito sa quantum computing, pero alam ko ito yung ginagamit sa paggawa ng cybersecurity. Tanong natin dito sa bill. So, dalawa yung ating AI na ginagamit. Kasi ang gamit nating web browser ay itong Microsoft Edge. So, meron siyang sariling AI. So, ito nga yung sa Bing. So, nakalagay dito, quantum computing can help cybersecurity by providing a way to create unbreakable encryption. So, quantum computing has many applications such as artificial intelligence, better batteries, cleaner fertilization, and cybersecurity. So, yun daw yung quantum computing. Pero, pag nag-click kayo dyan, i-generate nung AI, ayan, yung explanation about sa quantum computing in simple terms. Quantum computing is a new kind of computing that is based on the principles of quantum mechanics, which is branch of physics. So, kaya daw gawin nyo ng, isa daw yun sa mga example na pwede nyong itanong dito sa AI na to. Or, halimbawa, meron kayong mga specific ideas na gusto nyong itanong. Nakalagay dito, I got any creative ideas for 10-year-old's birthday. So, sumagot yung AI ng absolutely. Here are some creative ideas for a 10-year-old birthday party. You can do treasure hunt, science party, outdoor movie night, DIY craft party, sports party, superhero training academy. So, marami siyang option na binigay. Marami siyang ideas na ibinigay na pwede nyong gawin dun sa inyong birthday party. Since hindi naman ako nagbe-birthday party, palitan natin. How about the wedding anniversary celebration? Can you give me an idea? Yeah. So, ganyan gumawa ng prompt dito sa ChatGPT. Nasagot yung AI ng certainly, here's an idea for wedding anniversary celebration. You can do romantic outdoor picnic, renewal of vows ceremony, romantic getaway, surprise date night, memory book or video. So, maganda rin yung binigay niyang ideas regarding sa kung paano nyo ba isa-celebrate yung inyong wedding anniversary. At ang kagandahan dito sa ChatGPT, halimbawa ay may binigay na nga siyang ideas kung paano nyo isa-celebrate, pero hindi nyo naman alam kung paano gagawin. You can do supplemental inquiry or supplemental prompt para din sa particular na napili nyo. I-highlight nyo lang. Ayan. Copy nyo dito. Then, lagyan nyo ng supplemental na prompt like, how can I do this? Can you create a detailed plan to conduct this? Bahala na kayo. Hindi ako magaling sa grammar. Ayan. So, nagbigay siya. Halimbawa, napili mo itong napili natin itong romantic outdoor picnic. So, hindi mo alam kung paano ba gagawin yun. So, may idea ka na, pero hindi mo alam kung paano gagawin. So, magbibigay siya dito ng instruction kung paano nyo gagawin. Sabi, here's a detailed plan for a romantic outdoor picnic to celebrate your wedding anniversary. Dito nakalagay, choose the location. Look for a scenic. So, actually, napaka-detailed nung binigay niya. Look for a scenic outdoor location that holds significance for your as a couple. Hindi lang siya nagbigay ng look for a scenic outdoor. Nilagay din niya dito na look for a scenic outdoor that holds significance for you as a couple. So, yun daw memorable na lugar. Ensure that the location allows picnicking and check if any permits or reservation.
So make sure din daw na yung napipili nyo, bukod sa memorable, ay pinapayagang maggumawa ng mga picnicking or any reservation para ma-conduct yung inyong wedding celebration dun sa lugar na yun. Nakalagay din dito na set the scene, bring a cozy picnic blanket, or then plan the menu, prepare a gourmet picnic basket filled with delicious treats. So, detailed yung binigay niya. At meron pa siyang bonus ideas dito sa baba. If the location allows, plan a short romantic walk or a stroll hand in hand after the picnic. So, hindi boring yung inyong gagawing celebration. Actually, kung mapapansin nyo, hindi lang ito pang personal use. Kumbaga, pwede rin kung meron kayong mga business na related sa mga pagka-cater or paggagawa ng yung mga ganito, mga celebration, kayo yung mga nag-a-assist. So, dito makukuha nyo yung mga ideas na pwede nyong i-offer sa inyong mga customer. So, another example ay itong how do I make an HTTP request in JavaScript. So, kaya din itong i-generate ng AI. So, kung makapansin nyo, itong HTTP request in JavaScript ay more on computer programming or computer technology. So, pwede rin daw itong i-generate itong ChatGPT. Sa capabilities naman, ChatGPT can remember what user said earlier in the conversation. So, kaya niyang tandaan yung mga recent na convo nyo. Halimbawa, yung prompt nyo regarding sa how to create a birthday party or wedding celebration. Even last week pa yan o yesterday nyo ginawa yung convo nyo, as long na nandito siya sa recent conversation nyo, pwede nyo pa rin siyang balikan at matatandaan pa rin yan ng ChatGPT. At yung i-generate niyang sagot do sa mga bago niyang tanong, pwede niyang i-include yung i-relate dun sa inyong mga recent na conversation. At ganun din, it allows user to provide follow-up corrections. So, kung may mga pinagawa nyo kay ChatGPT ay letter, business plan, or business proposal, at may mga konting adjustment, so, pwede rin nyo yung i-follow up. So, i-adjust nitong ChatGPT yung ginawa niyang example ng letter. Kaya din, ChatGPT is trained to decline inappropriate request. So, kung meron kayong mga prompt na ginawa na naka-flag down kay ChatGPT, halimbawa, how to create a bomb, how create me a plan, how to rob a bank. So, automatic decline yan kay ChatGPT kasi nga nabanggit natin na ang ChatGPT ay pre-trained. So, lahat ng mga inappropriate na request ay automatic na hindi niya i-generate yung sagot. Ngayon din sa mga limitations, it may occasionally generate incorrect information. So, actually, mas maganda na hindi lang kayo mag-rely sa generate na sagot nitong AI nito. Mas maganda na kung tungkol sa factual events o mga research, mas maganda na pumunta kayo sa mga libraries, mag-conduct pa rin kayo ng field study, or mag-search kayo outside dito sa ChatGPT, sa ibang web browser, sa Google, para hindi kayo isolated at maaaring magkamali yung inyong mga ginagawang project. So, gayon din, it may occasionally produce harmful instructions or biased content. It limited knowledge of world and events after 2021. So, lahat ng mga prompt nyo regarding or inquiry nyo regarding sa recent year like 2021, 2022, and the current year, 2023, limited lang yung knowledge nila kasi nga ang na data lang na implied sa kanya ay yung na before 2021. So, punta naman tayo guys dito sa kung paano nga ba gamitin itong ChatGPT. So, nabanggit ko nung una na ituturo ko kung paano ito pwedeng maging kapakipakinabang sa mga estudyante. Kahit sa mga elementary, sa high school, or even sa college. So, take note lang guys na hindi pwedeng gumawa ng account ang mga 18 years old below. So, hindi sila makaka-access without the supervision or the approval of the adult or guardian nila, yung parents nila, ate, kuya. Kung ipapagamit nyo yung inyong mga
email address para sila maka-access. So, saka lang. So, sa paggamit itong ChatGPT sa mga estudyante, sa kanilang eskwela, makakatulong ito in regards to, halimbawa, may mga particular kayong mga subject na hindi nyo masyadong maintindihan, or yung mga estudyante nyo is nahihirapan gumawa ng assignment, hindi alam kung paano sasagutan, or even kahit kapag may mga projects, wala kayong idea kung paano gagawin, kung gusto nyo maging creative. So, pwede nyong magamit itong ChatGPT para humingi ng mga additional information or creative ideas. So, itatanong nyo lang dito sa AI. So, dito sa send a message, gagawa lang kayo ng prompt. So, sa paggawa ng prompt, napakasimple lang. Para lang naman kayong nagtatanong sa isang teacher. So, halimbawa ay ang assignment ng inyong mga estudyante ay regarding sa science. What are the different types of mixture? So, kayo ay hindi limot nyo na o hindi na kayo familiar dun sa ganong mga topic sa school. So, dito pwede nyong itanong, itatype nyo lang, what are the different types of mixture? Then, enter lang. So, ayan. Ito na yung response ng AI. So, ito na yung mismong sagot dun sa inyong tanong na what are the different types of mixture? Kung mapapansin nyo, hindi lang basta listahan ng different types of mixture ang binigay niya. Hindi lang basta homogeneous, heterogeneous, kundi meron din siyang explanation para mas madaling maintindihan ng user o nung nagtatanong. Kagaya dito, nilagay ng AI na in chemistry, a mixture is a combination of two or more substances that are physically combined but not chemically bonded. There are several types of mixture based on the uniformity of their composition and the size of the particles involved. The main types of mixture are homogeneous, heterogeneous, and so on and so forth. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, may explanation siya. Hindi siya mas madali para sa mga estudyante. At bukod dun sa explanation, meron din siyang mga example. Kagaya dito sa homogeneous. Doon sa explanation, nakalagay dito na this mixture have a uniform composition, meaning the components are evenly distributed throughout the mixture and it is challenging to distinguish the individual substances with the naked eye. Homogeneous mixture are also called solutions at gaya ng binanggit ko, may example. Example includes salt water, sugar, dissolved in water, and air. So, ayan. Kung kayo mga guardian ang nag-tutor lang sa inyong mga estudyante, so hindi nyo na kailangang bumayad pa ng tutor, kayo na mismo gagamit itong ChatGPT ang magtuturo sa inyong mga estudyante regarding sa mga particular na topic. So, halimbawa naman, kung ang inyong mga estudyante ay mga 9 years old, so yung binigay na response ng AI ay medyo malalim yung pagkaka-English, pwede nyo itong i-follow up para makorek ng AI. So, sasabihin nyo lang doon sa prompt na, can you make this explanation for a 9-year-old student? So, ayan. Medyo mahina ako sa grammar. So, halimbawa, ganyan. Can you make this explanation for a 9-year-old student? So, ayan. Kung mapapansin nyo, medyo mabagal yung AI. Yan yung sinasabi na kaibahan dun sa naka-ChatGPT Plus na mabilis talaga dun yung response ng AI. So, ang sagot ng AI ay, sure, hey, there's a little scientist. So, in-adjust niya na pang 9-year-old na yung kanyang explanation. Nakalagay dito, let's talk about mixture. A mixture is when we put different things together, like toys in a toy box or candles in a jar. There are different types of mixture and I'll explain them in a way that's easy to understand. So, dito sa number 1, binanggit niya na homogeneous mixture, imagine making a lemonade. When we mix lemon juice and sugar in water and everything looks the same. It's like magic lemonade. That's a homogeneous mixture where everything is evenly mixed and you can tell the parts
apart. So, kung napansin nyo, mas madali na yung explanation niya at mas pambata na ano. So, mas madali na siyang mas maintindihan. So, halimbawa naman at yung inyong mga estudyante o yung inyong mga anak na nasa elementary or high school ay may mga project, halimbawa with regards dito sa topic rin na ito, ano, so hindi nyo alam kung paano kayo magiging mas creative, paano kayo makakaisip ng kakaiba na isasubmit ng inyong mga student. So, pwede nyo ring itanong dito. Gagawa lang kayo ng prompt like, can you give me an idea regarding on my project in this topic? Ayan. So, itong ChatGPT, naalala niya yung conversation niya, yung unang conversation niya, no? Kapag ang prompt niyo lang ay ganito, alam niya na yan. As long na hindi kayo nag-click sa new chat, ano. So, hanggang nandito lang naman sa isang conversation niyo, dire-diretso lang yung paggawa niyo ng prompt. So, natatandaan niya nitong AI. So, dito, sa ating pinagawa sa kanya, is can you give me an idea regarding on my project in this topic? Ibig sabihin, dito rin sa topic na ito about sa mixture, ano. So, ang response nitong AI, nagbigay siya, sabi, of course, here's an exciting and fun project idea for you to explore mixture. May project title, may objective, ano yung mga materials na kailangan mo para magawa itong iyong project, at gayon din, kompleto with instruction kung paano nyo nga ba siya gagawin. So, hindi na kayo may hirapan kung ano kayong project ang pwede natin gawin. Kasi possible magkatulad-tulad, yung magkaklase, ano. So, dito nagkakaroon kayo ng ibang idea. So, kung hindi nyo nagustuhan yung ibinigay niyang response, pwede pa kayong humingi ng iba pang idea dito sa AI. Pwede nyo ipabago. So, sa prompt, gagawa ulit kayo ng tanong, lalagay nyo lang, can you give me other ideas? So, ayan. So, ayan, nagbigay ulit siya. Kasi humingi ka pa ng iba pa. Kasi nga, kung halimbawa, nahihirapan ka dito sa una niya binigay. Ang nakalagay dito, yung project na bago niya ibinigay is Rainbow Jar Science. Create a colorful rainbow jar to explore density and the layering of different liquids. Ano. So, kagaya ng nauna, may instruction. At hindi lang isa yung project ideas na ibinigay niya, kundi nagbigay siya ng actually 3 project ideas itong ginawa niya, no? So, para may option kayo. Since na ang hiningi naman natin sa kanya is, can you give me other ideas? Ideas, so meaning marami. So, nagbigay siya ng 3. So, para maging option nyo kung sakaling nahihirapan kayo dun sa mga sample na binigay niya. Ito ang kagandahan ng ChatGPT sa mga estudyante na sa elementary or even high school, or kahit dun sa mga guardian, sa parents na kayo lang din naman yung nag-tutor sa inyong mga anak. Hindi nyo na kailangan bumayad ng mga tutor, makakalas kayo ng gastusin. Kailangan nyo lang is gumawa ng prompt, magtanong dito sa AI at surely makakakuha kayo ng ideas at masasagutan nyo yung mga assignment ng inyong mga anak. Punta naman tayo dun sa mga college student, ano. Syempre, iba na ang level ng pag-aaral ng college kumpara sa elementary and sa high school, ano. So, dito ipapakita ko naman kung paano ito makakatulong sa mga college. Big deal sa mga college yung paggawa ng thesis. So, paano nga ba makakatulong itong ChatGPT sa paggawa ng inyong mga thesis? Halimbawa, kung kayo ay social science, o kagaya ko, history major, ano. So, sa title pa lang, pahirapan na. Itong ChatGPT, makakatulong ito. Pero hindi ko naman sinasabi na ito na yung mismong gagamitin nyo, ito na yung mismong gagawin nyo, na isasabit nyo. Just to give you an idea, para mayroon lang kayong guide regarding do sa inyong mga topic, sa inyong mga thesis. So, pwede nyong magamit itong ChatGPT. Ano? Halimbawa, sa pag-iisip pa lang ng title. So, dito, tatanong mo sa AI, yung regarding dun sa iyong
gustong topic at ipapanggawa kanya ng title. So, halimbawa, ang nasa isip nyo is, I want to make a thesis regarding the old churches in the Quezon province. So, hingi kayo ng title, idea ng title dito sa AI. Pwede nyong i-type na, can you give me a title for my thesis? Sa paggawa ng prompt, dapat detalyado kayo. Hindi lang basta nagbigay kayo ng, can you make me a title for my thesis? Siyempre, kailangan yung banggitin sa kanya kung ano yung topic nyo. So, my topic is all about all churches in Quezon province. Ayan. So, halimbawa, ganyan yung inyong prompt. So, ayan, nagbigay siya ng response. So, nakalagay dito is, Guardians of History, Unraveling the Legacy of All Churches in Quezon Province. Pero, kung gusto mo, mas marami kayong option. So, gawa ka uli ng prompt. Can you give me at least 10 possible titles. And kung gusto nyo pang mas elaborate yung tungkol sa topic nyo, pwede nyo idagdag dito. Or so, ayan. Hindi ako magaling sa grammar. So, halimbawa, ganito yung inyong prompt. So, enter nyo lang. So, sumagot itong AI at sinabi niya na, certainly here are 10 possible titles for your thesis on the different styles of churches in Quezon Province. So, nagbigay siya ng 10 option nyo. So, dito sa 10, sigurado makakuha na kayo ng idea. Pwede nyo baguhin yung ibang words, pwede nyo tanggalin. So, pwede nyo itong ibigay sa inyong mga thesis advisor. So, sila, sigurado naman na ipapabago pa rin nila yung title based dun sa mas bagay. So, at least, meron kayong option na isasubmit sa inyong mga thesis advisor o sa mga thesis teacher nyo. At nakalagay din dito sa huli na, remember to choose a title that best reflects the essence of your research and the specific focus of your thesis. So, good luck with your work. So, halimbawa naman, at meron na nga kayong thesis, meron na nga kayong title, at na-approve na ng inyong mga thesis advice, ng inyong mga teacher, So, hindi nyo naman alam kung ano yung outline. So, ano yung format sa paggagawa ng thesis. Pwede nyo ring itanong dito kay ChatGPT. So, halimbawa, napili nyo ay itong Echoes of the Past, Tracing the Evolution of Church Architecture in Quezon Province. So, i-copy nyo lang to para hindi nyo na i-type isa-isa. Paste nyo dito. Then, sabihin nyo dun sa AI na, can you create me a complete outline of my thesis with regard to this title. Enter nyo lang at gagawa na kayo ni ChatGPT ng outline para dito sa inyong thesis. So, ayan, introduction daw muna, background and significance of the study, research objectives, scope and limitation, hanggang chapter 11 yan.
which is yung pinakahuli, ito nga yung reference. Pero syempre, kapag ginawa nyo yan, ipapacheck nyo pa rin talaga naman yan sa inyong mga thesis advisor. At kung may mga mali, siguradong papabago naman sa inyo. At least, meron lang kayong idea, hindi kayo nangangapa, hindi kayo tanong ng tanong. Pero syempre, pag mga ganitong thesis, ito ay factual na. So, kagaya nung nabanggit ko, kailangan hindi lang kayo nagre-rely dito sa ChatGPT kasi depende rin naman yan sa school kung ano yung format na gusto nila, kung meron bang scope on limitation o yung ibang school ay walang methodology, pero imposible na walang methodology. For example lang, dito sa response na binigay nitong AI ay mismong outline lang. Pero pwede nyo pa rin i-elaborate o expand yung sagot niya kung gusto nyo, ano ba yung nilalagay dito sa introduction. So, ikompleto na niyo yung detail, pwede nyo ipagawa yan dito sa AI. So, can you make me an exact sample of this for my thesis? Binanggit niya dito, as an AI language, I can provide you with a sample introductory section of your thesis titled Echoes in the Past. Please note that this is just an example and you will need to expand and customize it with your specific research findings and analysis. So, chapter 1, introduction lang daw yung kanya ibigay. Then sa research objectives, scope and limitation. Actually, binigay niya na pati hanggang yung methodology. So, ayan, meron na kayong guide kung paano nyo gagawin ang inyong mga thesis. So, dito, kagaya ng binanggit ng AI, sample lang ito. Kayo pa rin yung magde-decide kung ano yung mas magandang input na ilalagay ninyo para dito sa inyong introduction, sa research objectives nyo, dito sa scopes and limitation, and sa methodology. So, at least, makakatulong ito para mas mapadali yung inyong paggawa ng inyong mga thesis. Kasi, base sa experience ko, nahirapan din ako sa paggawa ng thesis kasi hindi naman tayo magaling sa grammar at hindi natin familiar yung mga outline. Ano nga bang kasunod ng literature review, ng historical overview, So, yan. Itong ChatGPT ay magagamit niyo. So, yun guys, pansamantala, ito muna yung ating video tungkol dito sa ChatGPT. So, abangan nyo yung continuation nito. Doon tatalakayin ko kung paano nyo naman ito magagamit sa inyong mga trabaho, kung kayo ba yung mga nag-office work, mga virtual assistant, o kahit kung kayo ba yung mga content creator. Gayun din, tatalakayin ko na rin doon kung paano nyo ba naman magagamit sa inyong mga business. Kung kayo ba yung bago pa lamang start ng business, or kung kayo ba ay paano nyo mas mapaganda yung inyong business. So, doon, abangan nyo pa doon sa kasunod kong video. At dito, sana nagustuhan nyo at sana nagkaroon kayo ng idea at sana nakatulong sa inyo itong video na to. So, yun lang. Salamat. Watch me turn this life into something that you could never own.